Patay. Englishero pala ito. Kaya sigurado akong dudugo ang ilong ni Lalaine sa kanya. Lihim akong ngumisi. Mapapasabak yata ang kaibigan ko sa English subject. Nang makalabas silang dalawa ay nilapitan ko si nanay. Nginitaan ko siya at inabot ang kamay niya. Nay, ano po bang nangyari kay tatay at biglang inatake? Palagi ko kayong nakakausap kaya alam ko'y magaling siya at wala sa pananalita niya ang biglang aatakihin. Yumuko ang nanay ko at malalim na nagpakawala ng buntong hininga. May dumating na dalawang lalaki sa bahay no isang araw. Hindi ko sila mga kilala pero kilala daw sila ng tatay mo. Nang matapos sila mag-usap ay hindi na mapalagay ang tatay mo. Tinatanong ko siya pero ayaw niyang magsalita. Kaya noong kinagabihan na ay bigla siyang inatake. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila. Nalulungkot na umiling ang nanay ko. Tumingin ako kay tatay na hanggang ngayon tulog pa din. Ano kaya sekreto niyang hindi sinasabi sa amin? Wala naman sigurong utang sa bangko ang tatay ko o nasirang pag-aari ng iba. Kilala ko si tatay. Mabuti siyang tao at hindi pala bisyo. Ang mahalagay gumaling na siya ng tuluyan ay. Huwag niyo na isipin iyon. Kapag magaling na si tatay at handa na niyang sabihin ang lahat ay saka kayo makinig. Tumango siya sa akin. Nalingon din si tatay at inabot ang kamay niya. Mary, anak, nagpapasalamat ako sa iyo. Nagpapasalamat kami ng tatay mo dahil ikaw ang naging anak namin. Hindi mo kami pinababayaan at palagi mong inuuna ang pangangailangan namin. Sana, makilala ko yung mga amo mo at ako na ang personal na magpapasalamat sa kanila. Malakas ako napalunok. Napilitan akong ngumiti kay nanay at hindi pinahalata ang naging reaksyon ko. Kung alam lang niya ang kapalit nitong operasyon ni tatay, ay baka tumutulo siya. Baka hindi niya ako matanggap at itakwil bilang anak. O baka hindi niya tanggapin ang pera at hayaan na lang ang tatay ko na hindi maoperahan. Nanubig ang mga mata ko. Alam ko na ang gusto ni Brent. Gusto niya itong katawan ko. Gusto niya akong maging babae at paligayahin siya sa kama niya. Hindi ko makalimutan ang huling sinabi niya. Hindi ko na dapat pasalamatan dahil hindi naman siya tumulong. Binili niya ang lahat. Bibilihin niya itong katawan ko. Natupad na rin ang sinabi niya na isang araw ay ako ang lalapit sa kanya at magmamakaawa. Heto na nga, nangyari na ang lahat. Ang salita ay makapangyarihan, lalo ang pagsasalita ng patapos. Isa ito ngayon sa natutunan ko. Isa itong lesson sa akin kaya dapat na akong mag-ingat sa susunod. Bumalik si Lalaine na may dalang pagkain pero hindi niya kasama si Ariston. Nasaan si secretary? Tanong ko. Nasa labas ng ospital? At saka pinapalabas ka niya dahil dumating daw ang anak ng amo mo. Napatayo ako. Dumagundong ang dibdib ko. Gabi na. Anong ginagawa dito ni Brent? Nilapitan ko si Lalaine at binulungan. Sino? Ngumisi siya. Hindi ang Prince Charming mo. Yung panganay daw. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Si Brent nga. Muli kong binulungan si Lalaine. Huwag mong sabihin kay nanay na may dumating. Kapag nagtanong ay sabihin mong kinausap ko si secretary sa labas, okay? Inayos niya ang pagkain. Nasa loob pa ng CR si nanay. Okay po, boss. Sige na. Lumabas ka na at baka magalit pa iyon. Inirapan ko siya. Agad kong dinampot ang cellphone at patakbong lumabas ng hospital. Agad kong nakita sa Ben na nakatayo sa itim na sasakyan. Kinawayan niya ako, kaya lumapit ako dito. Magandang gabi po. Yumuko ako sa kanya para magbigay galang. Ngumiti siya sa akin. Nasa loob si sir. Tumango ako. Umalis si Ben at naglakad sa kabila. Binuksan ko ang pinto at pumasok sa loob. Full black window ang sakyan niya kaya hindi kita sa labas ang tao sa loob. Kinagat ko ang ibabang labi at minasahe ang mga daliri. Palaging napapabilis ni Brent ang tibok ng puso ko. I heard your dad's successful operation. Congratulations. Tumikim ako, sabay lunok. Binasa ko ang labi pagkatapos ay binalingan ko siya. Nakasuot pa ito ng tuxedo at mukhang pagod na pagod ang itsura. Salamat. Muli akong lumunok. Nanunuyo ang lalamunan ko at hindi ko alam ang sasabihin pa. Dumaan ang katahimikan sa pagitan namin. Walang gustong magsalita at pareho kaming tahimik na magkatabi sa upuan. He cleared his throat first. Nakagat ko ulit ang labi at ginalaw ang likod ko. Pakaramdam ko'y dumikit ako sa upuan na parang kay tagal ko na dito. Bakit ka pala nandito? Nag-iwas ako kaagad ng tingin na matapos ko yung itanong. Tumagilid siya at hinarap ako.
Gusto ko lang makita ang pag-aari ko. Nanlalaki ang mga mata ko sa kanya. Tumaas ang gilid ng labi niya na para bang ngumisi. Bakit nagulat ka? Again, I swallowed hard. Gabi na at mukhang pagod ka pa. Umuwi ka na para makapagpahinga. Umayos siya ng upo. Kailangan mong bumalik ng palasyo bukas. Agad ko siyang binalingan. Hindi pwede, Brand. Nasa ospital pa ang tatay ko. Nagsalubong ang mga kilay niya. Bumalik ka na lang sa susunod na araw. Ulit niya. Napatitig ako sa kanya. Hindi pa pwede. Baka pwedeng dito na muna ako ng kahit 3 araw lang. Brand, he sighed. It's my wedding day after tomorrow. Gusto kong nandun ka sa araw ng kasal ko. I froze. Kung may hawak pa ako ay mabibitawan ko nang marinig ang sinabi niya. Natulala akong napatingin sa kanya. Ikakasal na siya. Masyado naman yatang mabilis sa mga pangyayari. Ang bilis nilang nagkaayos na Nicole. Akala nga namin noong nakaraan ay kakainin nila ang isa't isa dahil sa matinding away nila. Nag-init ang mga mata ko at umiwas ng tingin. Kapag nagpatuloy pa ako ng upo dito sa tabi niya ay bibigay na itong mga luha ko. Bakit kailangan mo pa ako sa araw ng kasal mo? Masayang araw mo iyon. Kasama ang asawa mo. Sinubukan ko magsalita na maayos pero nauutal pa rin ako. Bakit naninikip ang dibdib ko? Bakit pakaramdam ko ay nasasaktan ako? Ano bang nangyayari sa akin? Wala akong gusto sa kanya. Hindi ko siya magugustuhan. Paulit-ulit na ba ako? Inilapit niya ang mukha sa tenga ko. Napapikit ako nang maramdaman ang init ng hininga niya. Nakalimutan mo na ba? Lahat-lahat ay gagawin mo para sa akin, Mary. Mariin kong kinagat ang labi. Kumayom ang kamao ko at pinigilan ng luha. Muli siyang bumulong. Sa sobrang lapit ng labi niya ay naramdaman ko na iyon sa puno ng tenga ko. Ayoko ng maraming usapan, Mary. Bukas ay bumalik ka sa palasyo. Pumikit ako. Huminga ako ng malalim at tumungo sa kanya. Sige po. Nasusunod. Umuwi na kayo para makapagpahinga. Muli ko siyang binalingan pero nagulat ako dahil nagsalubong ang mga mukha namin. Halos maduling ako sa lapit ng mukha niya sa akin. Hindi ako nagdalawang isip na ilapit ang mukha sa kanya at hinalikan ko siya sa labi. Hindi ko alam kung bakit ko ito ginawa. Hindi ko alam kung ano nagtulak sa akin upang halikan siya. Naninikip ang dibdib kong lumabas ng kanyang sakyan. Tumalikod ako at hindi na siya nilingon. Pero habang papasok ako sa loob ng ospital, ay hawak ko ang tapat ng dibdib at tahimik na umiiyak. Ito ang unang beses na makakapasok ako dito sa gitna ng palasyo. Manghang-mangha ang mga mata namin ni Lida at hindi makagalaw mula sa kinatatayuan. Ang lawak pala dito sa loob. Maid's quarter lang kami at kusina kaya hindi ko akalain na ganito pala kaganda ang loob ng hardin. May malawak na swimming pool at puno ng halaman ang bawat paligid. Malinis na malinis at nakatiles pa ang sahig. Sa tabi ng swimming pool ay doon nakaset ang mga upuan na binalutan ng puting tela. Maraming bisita siguro dahil hindi ko mabilang itong mga upuan. Sa harapan ng mga upuan ay mayroong Wisteria Artificial Flowers Garland. Nakasulat doon ang pangalan ni Brent at Nicola. Kanina ko pa yun binabasa ng paulit-ulit kaya kumikirot itong puso ko. Ang mga organizer ay abala sa pag-aayos kung may dapat ayusin. Ang mga waiters ay ganoon din ang ginagawa. Mary, mabuti na lang at pinagbihis tayo ni Madam Lara ng maayos-ayos na damit. Kung hindi, nakakahiya at mukhang puro bigatin ang bisita. Nakita mo naman yung mga dumarating? Ay, kumikinang ang mga palamuti sa katawan. Nagyayabangan pa ng brand na suot. Malalim akong bumuntong hininga. Niyuko ko ang sarili at pinagmasdan ang suot na mahabang bestida. Magkapareho ang suot namin ni Lida dahil kami lang ang pinakabata sa mga kasambahay. Sinama ng Raquel din ay nakaayos at tumutulong sa pag-aasikaso ng bisita. Sina Madam at Chairman ay nasa pinto para i-welcome ang mga bisita. Hindi ko pa nakikita sina Brent at Nicole simula nang dumating ako kahapon. Nang magising kahapon ang tatay ko ay tuwang-tuwa siya nang makita ako. Nagpaalam ako sa kanya na babalik ako dito sa Maynila dahil dadalo ako sa kasal ng amo ko. Wala namang naging problema sa kanila. Sinabihan pa ako ni nanay na hindi ko dapat ito palampasin dahil masayang araw ito ng aking amo. Pero ang hindi nila alam ay napipilitan lang ako.
Napipilitan akong pumunta dito para masaksihan ang kasal ni Brent. Ang yaman talaga nila. Biruin mo, wala na tayong gagawin dahil nag-hire ng workers si Madam. Pagkatapos nitong kasal, ay saka pa tayo tutulong sa mga ligpitin. Nakikinig lang ako sa sinasabi ni Lida. Para akong buhay na manikang nakatayo sa kanyang tabi. Ang mga mata ko lang ang gumagalaw sa paligid at ang paa ko ay nangangawit na mula sa katatayo. Kailangan pa naming hintayin ang lahat ng bisita na makaupo bago kami uupo dahil sa likuran ang magiging pwesto namin. Nangangawit na ang paa ko, Mary. Halos 1 oras na tayo dito pero hindi pa rin nakakarating ang buong bisita. Ibinaba ko ang tingin sabay buntong hininga. Natigilan si Lida at bumaling sa akin. Nakikinig ka ba sa akin? Kanina pa ako nagsasalita pero hindi ko sumasagot. Okay ka lang ba? May sakit ka ba? Nagsalubong ang mga kilay niyang pinagmasdan ako. Matamlay ko siyang tiningnan. Umiling ako sa kanya at ibinalik ang mga mata sa mga bisita. Itinaas niya ang kamay at dinama ang noo ko. Muli akong bumuntong hininga. Wala akong sakit, Lida. Okay lang ako. Umawak siya sa tapat ng dibdib. Ang weird mo kasi. Masayahin bata ka, Mary, pero bigla kang tumumlay ngayon. Iniisip mo ba ang tatay mo? Hindi ba't successful naman ang operasyon niya kaya wala kang dapat na ipag-alala? Magtiis ka na ngayong araw dahil bukas ay babalik ka din sa inyo. Sige na, ngumiti ka na dyan. Imbis na mangiti ay naiiyak ako. Hindi ko nga napigilan at tumulo ang luha ko. Kung wala lang tao dito sa paligid ay papalahaw ako ng iyak hanggang sa maibsan itong sakit na nararamdaman ko. Mary! Uy! Bakit ka umiiyak? May nasabi ba akong mali? Sorry na, huwag kang umiyak at baka makita tayo ni Madam. Naalagaga si Lida. Mabilis na lumapit sa mesang malapit sa amin upang kumuha ng tissue pero hindi pa siya nakakabalik nang may naglahad sa akin ng panyo. Napatitig ako sa puting panyo at sa malinis na kamay. Agad ko siyang tiningala. Bigla ako nahiya nang makita ang gwapong binata na nasa harapan ko. Here, take it and wipe your tears. Tumalo ng puso ko sa kaba nang marinig ang sinabi niya. Nakakahiya talaga ako. Inabot ko iyon sa kamay niya at agad na pinunasan ang mukha ko. Salamat po. Hindi ako makatingin sa kanya. You're welcome, miss. Bumalik ka agad sa Lida sa amin at tinawakan ako sa braso. Pasensya ka na, Sir Liam. Napuwing lang po itong si Mary kaya siya naiyak. Pasensya na po talaga. Muli akong napatingin sa lalaking tinawag ni Lida na Liam. Matangkad at maputi. Mukhang 1 taon o 2 taon lang ang tanda niya sa akin. Tiningnan niya ako bago si Lida. It's okay. Nakita mo ba si Kuya Nick? Umiling si Lida. Hindi po, sir. Pero baka nasa theater room sila ni Sir Brent. Tumango siya at ngumiti. Okay. Thank you. Tiningnan niya ako tinanguan. Hindi na ako nakapagpasalamat ulit dahil bigla itong umalis. Nang maglaho siya sa paningin namin ay agad hinampas ni Lida ang braso ko. Nakakahiya ka. Umiling ako kay Lida. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadyang maiyak. Sino ba ang binatang iyon? Second cousin siya, nila Sir Brent. Anak iyon ni Sir Lennon. Wala pa akong naririnig na kamag-anak nila Brent o nakita sa dyaryo. Siguro ay maraming angka nila ang dadalo ngayong araw. Nang dumating lahat ang bisita ay nag-ingay ang paligid. Pawang mayayaman ang mga bisita. Nagpatugtog sila ng piano at gitar. Sa wakas ay nakaupo na rin kami sa pinakadulo. Nang lumabas mula sa loob ng bahay, si Brent ay nagsigawan ang mga kalalakihan. Mga kaibigan yata niya ito o kaya'y kasosyo sa negosyo. Ang gwapo niya ngayon. Nakalugay lang ang buhok niyang mahaba hanggang balikat. Litaw na litaw ang morenong kulay niya lalo na at nakasuot ng makinang na tuxedo. Itinaas niya ang kamay sa mga bisita niya at kumaway. Nakangiti siya. Nakikita ko sa kanyang mga mata kung gaano siya kasaya ngayong araw ng kasal niya. Madiin akong lumunok. Nanlamig ang mga kamay ko at hindi ko maalis ang mga mata sa kanya. Why it's so hard like this? Nahihirapan akong huminga nang makita ko siya pero kahit anong subo kong alisin ang mga mata sa kanya ay hindi ko magawa. Tumayo siya sa gitna at parang may hinahanap. Ipinaikot niya ang paningin at inisa-isa ang mga nakaupo hanggang sa makita niya ang kinaroroonan ko. Napalunok ako ng madiin. Hindi ako nagbaba ng tingin kahit nakikita iyon ni Lida. Natatakpan kami ng halaman kaya malabong may makapansin na sa akin nakatingin ngayon ang lalaking ikakasal.
Tumalim ang mga mata niya sa akin, para naman akong naiiyak dahil sa paninitig niya. Bakit ba niya ito ginagawa sa akin? Bakit hindi na lang ako tantanan at mag-focus na lang sa kanyang future kasama si Nicole? Nag-iwas ako ng tingin nang wala siyang balak na alisin ang mga mata sa akin. Tumigil ang tugtog ng piano at guitar. Nagsalita ang MC na nakatayo sa gilid ni Brent. Good day, ladies and gentlemen. I hope everyone is doing well. Nandito tayo ngayon upang masaksihan ang pag-iisang dibdib ni na Mr. Brent Salvacion at ang kanyang magiging asawa na si Nicole Alcazar. Nagpalakpakan ng paligid at ang grupo ng kalalakihan ay muling nagsigawan. Hanggang ngayon ay hindi ko pa nakikita si Nathan. Kanina pa siya hinahanap ng mga mata ko pero wala pa kahit anino niya. Marami sinabi ang MC pero ni isa ay wala akong naintindihan. Lumulutang ang isipan ko at wala sa kasalang ito. Pero nang tawagin nila ang bride ay agad akong siniko ni Lida at minuso ang harapan namin. Nagsitayuan ang lahat kaya nakisabay na rin kami. Natulala ako. Mas lalong lumutang ang ganda ni Nicole lang nakasuot na ito ng mamahalin na puting gown. Naka-French style ang buhok niya at may suot na smoke crown. Hindi niya suot ang mahabang pelo kaya kitang-kita ang pagngiti niya. Muling humampas ang dibdib ko nang makitang humarap sa kanya si Brent at nakangiting naghihintay. Nawawalan ako ng lakas at para akong gugulong sa sahig. Agad akong kumapit sa upuan at doon kumuha ng suporta. Maraming beses akong lumunok habang pinagmamasdan ang bride na papalapit sa kanyang groom. Napasingap ako ng abuti ni Brent ang kamay niya at humarap sila kay father. Pareho silang masaya. Pareho silang nakangiti sa isa't isa. Makikita mo talaga sa mga kilos nila na talagang mahal nila ang isa't isa. Nanuyo ang lalamunan ko. Kinagat ko ang ibabang labi at hindi ko namalayang umiiyak na pala ako. Nang maramdaman kong tumulo ang luha ko ay agad ko iyong pinunasan gamit ang panyo na iniabot sa akin ni Sir Liam kanina. Nag-iwas ako ng tingin at pinigilan ng panibagong versyon ng luhang gustong kumawala. Nakakatawa, hindi ba? Bigla ako nakaramdam ng sakit kahit hindi naman kami. Siya ang lalaking kinainisan ko sa lahat dito sa mundo kaya paano ko magkakagusto sa kanya? Imposible iyon. Muni-muni ko lang yata ito o baka pagod lang ako sa buhay. Nagsalita si father. Para kaming dinaanan ng anghel sa sobrang katahimikan. Humarap sa isa't isa si Brent habang magkahawak kamay. Abot tenga ang mga ngiti ni Nicole habang nakatitig sa groom niya. Si Brent ay nakatalikod sa gawin namin kaya hindi ko makita. Pero sigurado akong masaya din siya katulad ng bride niya. Brent Salvacion, do you take Nicole as your wedded wife? In sickness and in health? Until death do us part? Naluluha si Nicole na nakatingin kay Brent. Inabot ni Brent ang microphone at bago sumagot ay tumingin sa mga bisita. No, I won't take her as my wife. Napasinghap ako. Nagkatinginan kami ni Lida at parehong namilog ang mga mata. Nagbulungan ang bisita. Nagkagulo ang lahat. Muling nagsalita si Brent. I'm sorry everyone. I'm sorry Nicole. But first thing, I have confession. Bago sana kayo umalis ay ipakikilala ko ang napili kong babae na pakakasalan. Muling umawang ang mga labi ko. Nabitawan ni Nicole ang hawak na bulaklak at napaatras. Agad lumapit ang mga magulang nila na hindi makapaniwala dahil sa ginawa ni Brent. Muling nagsalita si Brent. Ang kalma ng boses niya at tila walang pakialam sa nangyayari ngayon. Mama, Papa, I'm sorry. But she's not the woman I want to spend my lifetime. Nagtakip ng bibig si Madam Laura at hindi makapaniwala. Binitawan ni Brent ang hawak na microphone kaya gumulong iyon sa sahig. Umingay ulit ang paligid at nagbubulungan kung sino ang babaeng pakakasalan ni Brent. Pero nang maglakad palapit sa amin si Brent, ay bigla akong kinabahan. Binalot ako ng takot at para akong hihimatayin. Kinulong ni Brent ang mga mata ko sa titig niya. Mabilis siyang naglakad hanggang sa marating ang kinatatayuan ko. Malakas akong napalunok nang nasa tapat ko na siya. Nang kunin niya ang kamay ko at suotan ng singsing ay hindi ako makakilos. Dumikit ako mula sa kinatatayuan at nagyelo na ang buong katawan ko. Kinunan kami ng maraming litrato ng mga reporters. Hinarang sila ni Nathan at Liam kaya natigil ang pangunguhan nila ng pictures. Nang hanapin ko si Lida ay wala na siya sa akin tabi at hindi ko alam kung saan nagpunta. Sumisigaw na lumapit sa amin si Madam Laura.
Nakasunod sa kanya si chairman at inaawat ang asawa. How dare you ruin your marriage with Nicole because of this woman? Nanggagalaiti si madam at parang sandata ang mga tingin sa akin. Umigpit ang pagkakahawa ko sa kamay ni Brent dahil natatakot ako sa mama niya. Wala kang utang na loob na bata ka. Pinag-aaral na kita, pero iba palang gusto mo. Magkano bang kailangan mo at bibigay ko sa'yo, layuan mo lang ang anak ko. Napayuko ako. Hindi ko na kaya ang pangiinsulto at pamamahiya sa akin ni Madam Laura sa harapan ng maraming tao. Hindi ka bagay sa anak ko. Mababang uri ka ng tao at isa ka lang nakatulong. Katulong ka lang sa palasyong ito. Mama, tama na. Awat ni Nathan. Pinigilan ng ina pero hindi ito tumigil. Hurry up, Brent, and apologize to Nicole. Hindi kayo bagay ng babaeng yan. Isang mababang tao at walang narating sa buhay. Tarambala na tumama sa aking puso ang mga masasakit na salita ni Madam Laura at pangiinsulto. Nag-init ang mga mata ko at hindi ko na magawang tumingin sa paligid namin. Naramdaman kong humigpit ang kamay sa akin ni Brent. Matapang niyang sinagot ang ina. Nicole and I, it's over. Wala akong dapat na ihingi ng tawad sa kanya. Ang babaeng nasa tabi ko ngayon na tinatawag mong katulong at isang mababang uri ng tao ay siya ang babaeng pakakasalan ko. Nanggalaiti si Madam na lumapit sa amin. Itinaas niya isang kamay at malakas na sinampal ang anak. Shame on you, bastard! Pagsisisihan mo itong desisyon mo. Padabog siyang tumalikod at nag-walk out. Nasundan siya ni Chairman. Inakbayan ako ni Brent at iginiya na sa loob. Habang papasok kami ay hindi ko napigilan na pumatak ang mga luha ko. Pinunit na Nicole ang suot na balo at inihagis iyon sa daan. Hindi siya makapaniwala na magagawa sa kanya ni Brent na ipahiya sa maraming tao. At isa sa hindi niya matanggap ay ang babaeng pakakasalan nito. Si Mary, ang batang kinagliwan niya, minsan ay siyang ipapalit sa kanya ni Brent. Napakabastos na bata. Hindi ko alam kung ano nakita mo sa kanya, Nicole. At siya pang napili mong pakasalan. Sa simula pa lang ay hindi ko na siya gusto para sa'yo. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ng mama ni Nicole habang nagsasalita. Nasa daan na sila pauwi sa kanilang mansyon. Pumikit si Nicole at isinandal ang ulo. Ma, stop talking, okay? Kahit ngayon lang ipatahimikin niyo ako. Inirapan siya ng ina at muli itong umismid. Tama ang mama mo, iha. Kung hindi ko lang sila partner sa negosyo, ay hindi ko papayagan itong kasal ninyo. Siya pa talaga may balak na humindi. Sana'y sinabi niya na maaga. Hindi yung kakalat na naman tayo sa media dahil sa ginawa niya. Nakakahiya nangyari ngayon. They will pay for this. Tinignan lang na Nicole ang ama pagkatapos ay bumuntong hininga. It's my fault. Bukas niyo na lang ako pagalitan. Muling pumikit si Nicole at hindi na nagsalita kahit panay ang reklamo ng kanyang mga magulang. Nang makarating sila ng mansyon nila ay agad sumunod sa kanila ang mag-asawang Vladimir at Laura. Laura, anong ginagawa natin dito? Everything is over. We can't fix it. Ani Vladimir. Masama siyang tinignan ni Laura. Pumikit ito at huminga ng malalim. We need to apologize. Hindi pwedeng hindi matuloy ang kasal nila. Hindi ako papayag, Vladimir, na makasalan ang anak natin ng isang katulong lang. Hindi ako makapapayag na mangyari iyon kahit kailan. Agad siyang hinawakan ni Vladimir sa kamay at pinahinto mula sa pagpasok sa mansyon ng mga Alcazar. Mas lalo namang hindi ako sang-ayon na humingi ng tawad sa mga Alcazar. Hindi ko rin ibababa ang sarili ko para lang sa kanila. Matanda na si Brent. Alam na niya kung ano mga dapat niyang gawin at desisyon sa buhay. Kung si Mary ang napili niyang pakasalan ay susuportahan ko ang anak ko. Nanlalaki ang mga mata ni Laura at hindi makapaniwala sa narinig mula sa kanyang asawa. Vladimir! Tinignan siya ni Vladimir at umiling. Umuwi na tayo. Umiling si Laura. Hindi tayo uuwi. Hihingi tayo ng tawad. At bukas na bukas din ay padadala ko pabalik sa Cainta Rizal ang batang iyon. Makakalimutan din siya ni Brent at makakapagsimula ulit kasama si Nicole. Si Nicole ang bagay sa anak natin, Vladimir. Isang royal blood at may narating sa buhay. Ngumisi si Vladimir. Anong narating niya, Laura? Ang ibalandra ang katawan sa publiko dahil isa siyang sikat na modelo dito sa Pilipinas? Yan ba ang narating ng babaeng gusto mo para sa anak natin? Magaling. Magaling kang ang pumili, Laura. Muling nanlaki ang mga mata ni Laura. Vladimir! Nagsapo ng mukha si Vladimir at hinilot ang sentido.
Humingi ka ng tawad na mag-isa. Hindi ako sasama sa'yo. Kung ayaw mong umuwi, ay uuwi ako mag-isa. Tinalikuran niya ang asawa at bumalik ito sa kanilang sasakyan. Agad siyang binagbuksan ng pinto ng driver nila kaya pumasok siya sa loob. Pinigilan ni Laura ang sumigaw at napabalik din ito sa kanilang sakyan dahil iiwanan siya ni Vladimir. Sino ba ang batang yun at ganyan mo na siya kagusto para kay Brent? Pinag-aral mo pa siya at sinisweldohan. Binalingan ni Vladimir ang asawa at matamlay na tiningnan. Ngayon ay nagtataka si Laura kung bakit kinakampihan ni Vladimir si Mary. Nakakapag-isip din kung bakit niya ito pinag-aral. Marami naman silang naging kasambahay ng mga bata pero iba ang trato niya kay Mary. Kilala ko ang mga magulang ng batang iyon, Laura. Sinisigurado ko sa iyo, galing siya sa disenteng pamilya. Oo, mahirap lang sila pero hindi iyon dahilan para hindi siya bumagay kay Brent. Pabalang na hinulog ni Laura ang handbag sa sahig ng sakyan. Umawak siya sa tapat ng dibdib at huminga ng malalim. Galing ako sa mayamang pamilya, Vladimir. Kaya malabong maintindihan ko ang mga taong mahihirap. Sa tingin mo papayag ako na lumabas sa publiko na pakakasalan ng panganay natin na isang katulong lang at walang narating sa buhay? Hindi ko mapapayagan ito kaya gumawa ka na ng paraan para mapaghiwalay sila. Halos mapigtas ang mga ugat sa leeg ni Laura sa sobrang galit nito. Binaling ni Vladimir ang paningin sa ibang direksyon sabay iling. Iyan ang hindi ko gagawin, Laura. Si Brent ang magdedesisyon sa bagay na iyan. Nasa tamang edad na siya kaya hindi ako makikialam sa personal niyang buhay. Laura gritted her teeth. She was very furious and annoyed at her husband. Hindi siya kinakampihan ni Vladimir kaya galit na galit siya. Nang makarating sila sa palasyo ay agad sumigaw si Laura. Namewang sa malawak nilang sala at tinawag ang mga anak. Sina Nathan at Liam ay napalabas mula sa kusina. Sina Mary at Brent na galing sa library ay napalabas na rin ng mabilis. Nang makita ni Laura si Mary ay nanlisik ang mga mata nito. Agad niyang nilapitan si Mary upang sampalin pero pinigilan siya ni Brent. Ma, stop it! Pero dahil galit na galit si Laura ay muling pinatikim ng sampal ang kanyang paboritong anak. Wala akong ginawa, Brent, kundi mahalin ka at ibigay ang lahat ng mga gusto mo. Pero itong isusukli mo sa akin, ha? Ang ipahiya ang kanada sa publiko nang dahil sa babaeng yan. Hinihingal si Laura sa sobrang galit na nararamdaman para sa kanyang anak. Napapikit si Brent. Si Mary ay biglang natakot at nagtago sa likuran ni Brent. Si Nathan naman ay inawat ang ina at hinawakan nito sa kamay upang pakalmahin. Ma, tama na iyan. Iwinaksin ni Laura ang kamay ni Nathan at dinuro niya si Brent. Binigisan kita at pinakain pero wala kang utang na loob. Kung alam ko lang na ganito ang dadali mo sa pamilya natin, hindi na sana kita binuhay pa. Napasingap si Mary. Si Brent ay kumuyom ang mga kamao niya at hindi makapaniwala sa salitang narinig mula sa kanyang ina. At ikaw, na babae ka. Tingnan mong ginawa mo sa pamilya namin. Ilang buwan ka pa lang dito sa palasyo na gawa mo ng gapangin ng anak ko. Lumayas ka dito at bumalik sa bulok niyang probinsya. Hindi ka bagay kay Brent. Hindi ka babagay sa kanya. Napayuko si Mary at tumulo ang mga luha. Alam niya sa sarili na hindi naman niya ginusto itong mga nangyayari. Si Brent ang pumilit sa kanya at humila sa kanya sa sitwasyong ito. Madi na lumunok si Brent. Tiningnan niya ang ina at sinagot, "Stop insulting my wife!" Napaatras si Laura. Nalalaki ang mga mata kay Brent dahil ito ang kauna-unahang itinaas ni Brent ang boses sa kanya. Humawak si Mary sa kamay ni Brent at idiniin ang mukha sa likod nito. Nanginginig na siya sa takot at sigawan nitong pamilya. Tumikim ng malakas si Vladimir kaya naagaw niyang atensyon ng lahat. Tama na iyan. Laura, pumasok ka na sa kwarto mo. Ito lang ang sinabi na Vladimir at tinalikuran sila. Sumay niya si Nathan sa kuya niya na umakyat na ito at siya na ang bahala sa kanilang ina. Si Liam naman ay parang nanonood lang ng show. Tumataas ang kilay at nakangisi ng pasikreto. Naalala din niya kung paano nag-aaway ang kanyang mga magulang. Kinalakhan na iyon ni Liam hanggang sa makasanayan. Mabuti na lang at naghiwalay na ng tuluyan ang kanyang mga magulang pero hinangaan niya ngayon ang kuya Brent niya. Akalain mong ang babaeng binigay niya ng panyo dahil umiiyak sa tabi ay yung babaeng pakakasalan pala ng kuya Brent niya. Napailing siya. Lumapit kila Nathan at tinuwakan din sa kamay ang tita Laura niya. Tita, pagod na po kayo kaya magpahinga na kayo. Bumuga ng hininga si Laura at muling tiningnan sina Mary at Brent. Hindi pa tayo tapos. At ikaw naman, Mary.
Huwag kang aasa na tatanggapin kita dito sa pamamahay ko. Hinila ni Laura ang kamay kina Nathan at Liam at padabog itong umakyat sa kanyang kwarto. Itinaas ni Nathan ang kamay habang napapailing. Tinignan niya ang kuya niya. Congratulations, kuya. Mary. Ngumisi siya. Si Liam din ay namulsa at tumingin kay Brent. Napahanga mo ako ngayon, Kuya Brent. Congratulations. Binalingan niya si Nathan at nag-apiro silang dalawa. Inakbayan ni Nathan si Liam. Let's celebrate for my brother. Dito ka na matulog ngayong gabi. Pagkatapos ay lumabas silang dalawa para pumunta sa minibar ng palasyo. Bumuntong hininga si Brent nang makaalis ang lahat. Sinuklay niya ang buhok gamit ang daliri pagkatapos ay nagsapo ito ng muka. Nalingon niya si Mary na hanggang ngayon ay natatakot pa rin sa kanyang tabi. Napalunok si Mary at hindi matingnan ng maayos si Brent. Ituloy natin ang usapan bukas. Ani Brent. Tumango si Mary. Nilikod niya ang kamay at pinagkukurot ang daliri. Sige, magpahinga ka na. Papasok na rin ako sa kwarto ko. Paalam ni Mary. Nakatingin lang sa kanya si Brent pero hindi nagsasalita. Naaligaga si Mary at hindi malaman ang ikikilos ng titigan na naman siya ni Brent. Nagkamot ng batok si Mary at hilaw na ngumiti. Alis na ako. Nautal niyang sabi. Namulsa si Brent. Nang tatalikod na si Mary upang lumabas ay saka siya nagsalita. Where do you think you're going? Natigilan si Mary sa paghakbang at napalingon kay Brent. Dahan-dahan niyang tinuro kay Brent kung saan ang maid's quarter. Sa kwarto ko po. Tumaas ang isang kilay ni Brent sa kanya. Inginuso ni Brent ang hagdan kay Mary kaya nasundan niya iyon ng tingin. Doon ka sa kwarto ko matutulog. Simula ngayon. Doon sa kama ko. Katabi ko.